Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. So good day everyone. Let's proceed to our topic for today. It's all about geographic, linguistic, and ethnic dimension of Philippine literary history of pre-colonial to contemporary. So now what is literatures? The word literature is derived from the Latin term. Literally means letter or Latin literatura or literatura. So it is sometimes defined as anything written. So, ang literature daw ay isang form of art na kung saan daw gumagamit ng salita para ipahayag ang mga ideya, damdamin, karanasan at imahinasyon. Then, ito din daw ay maaaring nasa anyong tula o kwento, nobela, sanaysay, dula at iba pa. So, sa pamamagitan daw ng literature, mas nakikilala natin ang kultura, paniniwala at mga karanasan ng ibang tao o isang particular na panahon. So, through the literature, we gain a deeper understanding of different culture like beliefs and human experience. So, ito rin daw ay nagsiserve as a mirror of society, kung saan nagre-reflect din ng happening around us, what people think and feel, and how they face the challenges. So, ang literature daw is not just about stories or poem. It also a way to learn, reflect, and better understand ourselves and the world we live in. So, sabi, however, we can surely distinguish between the literature is the sense of any writing or literature in the sense of verbal works of art. And then, sabi nga ni Robert Frost, literature is a performance in word. Next, we have two common forms. First one is prose. So, it can be classified according to whether it is fiction or non-fiction. Then, it can be distinguished according to major forms such as novel, short story, or drama. Then, we have poetry here. Example, in Philippines, as a culture topography, archipelagic state, people have created countless language or dialects and traditional determined by their geographical linguistic regions. So, in early literary pieces, culture, tradition, beliefs, lifestyle, regionalism, and literature that emphasize on the culture and then the dialects and other feature particular to a specific region. So, ano nga daw ba yung prose sa Tagalog? So, ang prose daw o prosa, ito daw yung karaniwang anyo ng pagsulat o pasalitang wika. Ito din daw ay yung diretso at sunod-sunod na natural na takbo ng pangungusap na hindi gumagamit ng sukat o tugma. Halimbawa ng prosa ay ang mga nobela, maikling kwento, sanaysay at artikulo. So, sabi, prose is the ordinary form of written or spoken language. Then next, yung tula o yung tinatawag nating poetry. So, a poetry daw is a form of literature that uses rhythmic and symbolic language to express the emotion, idea, or story. Ito naman daw ay yung kadalasan na ito yung may sukat, tugma at ritmo na kung saan may layunin nitong ipahayag ang damdamin, kaisipan o karanasan ng makata. Halimbawa nito ay yung haiku o yung soneta at tanaga. So next, poetry in each region has a particular literary using its own language and presenting in own culture. So, ang sabi nga, poetry is a form of literature that uses rhythmic and symbolic language. So, yun po yung poetry. Then, additional lang din, ito din daw yung may
anyo ng literature na gumagamit ng talinghagang salita. Madalas ay may sukat at tugma. At ito din daw yung ginagamit para ipahayag ang damdamin, ideya o karanasan ng isang tao. So, sa paggawa ng poetry, syempre kailangan natin ng syllable count o sukat, lalo na yung rhyme, yung pagkatugma, figurative language, talinghaga, then yung sakno. Ginagamit din daw ang poetry para daw magpahayag ng pagmamahal, kalungkutan at pag-aasa at kahit protesta. Now, let's proceed to Philippine literature, developed simultaneously and significantly and influenced by its interesting history. Example, early story, songs, and poems were greatly anchored to the experience of our ancestor. Meron din tayong tinatawag na foundation of literature kung saan pasok yung history and culture. So, yung Philippine literature daw refers to the body of literary works created by Filipino writers, both in the past and in the present. Kung saan daw nakapaloob dito yung tula, kwento, dula, alamat, efiko, at iba pang anyo ng panitikan. Kung saan daw ay nagpapakita ng kultura, tradisyon o kasaysayan at karanasan ng mga Pilipino. So, before the arrival of colonizer, early Filipinos already had their own literature, mostly oral, like epic, proverbs, and riddle. Then, during the Spanish, American, and Japanese period, Philippine literature evolved and was influenced by new language styles and themes. Then, as of now daw, ang Philippine literature ay bahagi pa rin daw ng buhay nating mga Pilipino, lalo na yung panitikan. Kung saan daw ay makikita natin yung libro, tula, spoken word and pelikula, kanta at social media. Then ito din daw yung isa din daw to sa paraan para mas maintindihan natin ang ating pagkatao, lalo na yung kasaysayan at kultura bilang isang mamayan ng ating bansa. Next, period of Philippine literary history from pre-colonial period. Number 1, we have pre-Spanish 1565 to 1895. Began rally in the late 13th century and lasted until the arrival of the Spanish colonial powers in the latter half of the 16th century. So, bago daw dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, may sarili ng kultura, panitikan at sistema ng pamumuhay ang mga sinaunang Pilipino. Then, most of their literary works were passed down through generation by word of mouth. This include the epic, legends, folktales, and proverbs, and riddles, and folk song. So, ang mga epiko daw tulad ng Biag Nilang Ang ay nagpapakita ng tapang, kabayanihan at paniniwala ng mga ninuno natin. Then, dito rin daw nakapaloob ang buktong at salawikain na kung saan daw ay ginagamit sa pagtuturo ng aral sa buhay at pagpapatalas ng isip. Sa panahong ito daw ay malaki rin daw yung naging papel ng mga babaylan at datu sa ating pamamahalaan at kultura. Dati din, wala pang alpabetong katulad ng nasa mga Kastila. Ang ginagamit daw natin noon ay baybayin kung saan daw ito yung sinaunang sistema ng pagsulat. Next, the characteristic of pre-Spanish period. So, folk tales. Ito daw ay story about light, adventure, love, horror, and humor when one can derive a lesson. So, the epic age are long narrative poem in which a series of heroic achievements or events, usually of a hero, are early form of culture. We have folk song, one of the oldest form of the Philippine literary that emerged in the pre-Spanish period and mirror the early forms of culture. Many of these have to have
syllables. How about the legend? So, legend are form of prose to the common theme of which is about the origin of a thing, place, occasion, or name. So, we have the characteristic of Spanish period. For example, folktales, kwentong bayan, The Monkey and the Turtle, o sa Tagalog ay ito yung Pagong at si Matsi. So this is a popular Filipino folktale about a clever turtle who outsmart a selfish monkey. It teach lesson about the fairness and wisdom. Then, sa epic age or epico, example na dito yung Biag ni Lamang. Ito daw ay Ilocano epic. Then, dito rin daw, this epic tells the story of Lamang, a brave and extraordinary warrior who goes a great adventure. So, it is one of the oldest recorded epics in the Philippine literature. So, dito din daw makikita ang kabayanihan o paniniwala at tradisyon ng sinaunang Ilocano. Next, folk song o awiting bayan. Example natin yung Bahay Kubo. This one is a well-known Filipino folk song that talks about a small nipa hut surrounded by various vegetables. Then it can reflect the simple rural life of Filipinos and their connection to nature and farming. Then the last one is the legend or alamat. For example, Alamat na Pinya. This legend told the story of lazy girl who was cursed to become a fruit with many eyes, thus the pineapple or yung tinatawag nating pinya. Ito daw alamat na to ay na-explain daw yung origin of something in nature and usually teaches a moral lesson. Next, number 2, the Spanish literature influence of Filipino alibata, the first Filipino alphabet that replaced by the Roman alphabet. Then the Spanish language lent many of its words to our language, religious practice, and Asian literature. Kung saan, kinolekta daw yung pag-translate to Tagalog and another dialect. So, tayo, may iba't iba tayong, sa ating mga probinsya, may iba't iba tayong way ng pagsasalita o dialekto. 'Di ba? Example na yung Ilocano, Pampangueño. Yun yung mga dialects at marami pang iba. So, yung alibata nga pala, ito daw yung mas kilala ngayon bilang baybayin, kung saan daw ito yung sinaunang sistema ng pagsusulat na ginagamit ng sinaunang Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Ito din daw ang pinakaunang paraan ng pagsusulat sa bansa. Ang mga titik ng alibata ay kumakatawan sa mga pantig, hindi katulad ng alpabetong ginagamit natin ngayon na bawat letra ay may sariling tunog. Halimbawa, ang isang simbolo ay maraming kumakatawan sa, ka, la, o ma. Karaniwang din daw isinusulat ito sa mga dahon, balat ng kahoy o kawayan, gamit ang matulis na bagay. Ginagamit din ito daw noon ng isang paraan ng pakikipagkomunikasyon, panitikan at pagdodokumento ng mahalagang bagay. Bagamat, madalas daw itong tawaging alibata. Ang mas tamang termino ay baybayin. Ang salitang alibata ay naimbento lamang noong 90s, kaya't hindi talaga ito ang orihinal na tawag. So, folk song manifests the artist's feelings of the Filipinos. It should initiate appreciation for love of beauty. So, dyan makikita natin yung mga example ng folk song. Yung unang-una na yung Leron Leron Sinta. Ito ay Tagalog. Yung Pamulinawen, Iloco. Dandaysoy, Bisaya. Sarong Banggi, Bicol. At Ikupong Singsing, Kapampangan.
Next, recreational play. Almost the recreational plays performed by the Filipinos during the Spanish time were in poetic form, such as the Zarzuela, example natin, Komedya o Moro-Moro. So, ang recreational plays daw ay mga dula kung saan daw palabas na isinasagawa bilang libangan o pampalipas oras ng mga tao. Ito din daw ay layunin nitong magbigay ng saya, aliw o oral sa mga manonood. Karaniwan din dito ginagawa ang mga pista, katulad ng pagdiriwang o kasiyahan sa komunidad. So, yun nga sabi, ang halimbawa daw nito ay yung Zarzuela. Ito daw yung isang dulang may halong kanta, sayaw at pag-arte. Then meron din tayong tinatawag na komedya, dulang tungkol sa labanan ng Kristiyano at Muslim. Then yung Moro-Moro naman, ito naman daw yung isang uri ng komedya kung saan daw nagpapakita ng relihiyosang tema. Then yung meron din tayong tinatawag na street plays or skit. Maikling dula kung saan daw ginaganap sa kalye o entablado tuwing piyesta. Then meron din tayong ginagamit ang makukulay na kasuotan, masiglang musika at minsan ay may halong katawanan o aral sa buhay. And then nakalagay nga dyan yung Cenaculo o a dramatic performance to commemorate the passion and death of Jesus Christ. Then number 2, yung panunuluyan presented before 12 o'clock on Christmas. Then yung salubong naman, ito yung Easter play that dramatized of meeting of the rising. So yun nga yung Zarzuela. Ito daw yung Spanish opera kung saan yung drama nagko-compose ng song, spoken dialect, and which has a maximum 5 chapters. So next, let's proceed to period of enlightenment in 1872 to 1898. So sabi dyan, after 300 years, the Filipino spirit were awake when the three Fries, Gomez, Burgos, and Zamora were guillotined without sufficient evidence of guilt. Nakapaloob dyan yung Christian doctrine become the basis. So that time daw, ang panahon ng pagkamulat o period of enlightenment ay tumutukoy sa yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, kung saan ang mga Pilipino daw ay unting-unting namulat sa kanilang karapatan, kalayaan at pagmamahal sa bayan. Dito din daw nagsimulang lumaganap ang damdaming makabayan at pagnanais ng lumaya mula sa pananakop ng Kastila. Nagkaroon din ng mahalagang pangyayari. Ang pagsiklab ng damdamin ng makabayan ay nagsimula matapos ang pag-aalsa sa Cavite noong 1872 at nagresulta sa pagbitay sa tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sila po yung tinatawag na Gomburza. Ang kanilang kamatayan ay naging inspirasyon ng maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataan at edukadong Pilipino. Sa panahon daw na ito, ginamit ng mga Pilipino ang panitikan tulad ng sanaysay, tula at nobela upang ipahayag ang kanilang saloobin laban sa kolonyalismo at upang pukawin ang damdamin makabayan ng kapwang Pilipino. So, nagkaroon din ng mga important figures like ni Dr. Jose Rizal, wrote No Limitang Jure and El Filibusterismo. Then yung kay Marcelo H. Del Pilar, known for his essay and editorials. And then yung kay Graciano Lopez Saina, founder of La Solidaridad. And then yung kay Andres Bonifacio din, started the Katipunan for Revolution. So, yung period daw nito, nag-ended with the Philippine Revolution in 1896 and later the Declaration of Independence in 1898.
So, yun yung period of enlightenment. So next, the propaganda movement in 1872 to 1896. This one is superheaded mostly by intellectual middle class, like Jose Rizal, Marcelo del Pilar, and Graciano Lopez Haina, Antonio Luna, Mariano Ponce, and Jose Maria Panganiban, and Pedro Paterno. So, ang propaganda movement ay isa sa mapayapang kilusan mula 1872 hanggang 1896, kung saan pinangunahan ng mga edukadong Pilipino sa Espanya. Then, naging layunin nilang hilingin ang reforma sa pamalang kolonyal ng Espanya tulad ng pagkapantay-pantay, karapatang pantao at representasyon sa pamahalaang Espanyol. Kahit nabigo sa mga layunin nito, naging daan ito sa pagkabuo ng damdaming makabansag na kung saan humantong sa Rebolusyong Pilipino. At nagkaroon din ito ng mga main goals of the movement. Unang-una na dyan yung assimilation of the Philippines as a province of Spain, equal rights for Filipino and Spaniard, freedom of speech, press and assembly, representation of the Philippines in the Spanish Cortes or Parliament, then the circularization of charges, giving Filipino friars control over the parishes. Then, the last one is the educational reform for Filipino. At may mga leaders din tayo na nanguna dito. Unang-una na si Dr. Jose Rizal, wrote Noli Me Tangere and El Filibusterismo to expose abuses. Then, Marcelo H. del Pilar, editor of La Solidaridad, used satire to attack prior abuse. Graciano Lopez Haina, founder of La Solidaridad, an orator and writer. So, yung La Solidaridad, a newspaper published in Spain in 1889 to 1895 that became the voice of the movement. So, nagkaroon din siya syempre ng impact. It raised the awareness among the Filipino and it helped develop a nationalist spirit. Then, it failed to achieve reform due to Spain resistance. Eventually, it inspired the Philippine Revolution in 1896 as peaceful methods didn't work. So, here the sum of Rizal writing. Noli me tangere, mi ultimo adios sobre la indolencia de los Filipino. And then, we have Del Pilar writing, ang pag-ibig sa tinubuong lupa, kaingat kayo, dasalan at tuksohan. And some of Hina's writing, ang pre-botod na Hija del Fray. Next, number 4, American regime in 1898 to 1941. American influenced Filipino writer to write using the English language. So mula 1898 hanggang 1941, nasakop ng Estados Unidos ang Pilipinas matapos talunin ang Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano. Napasailalim din ang Pilipinas sa pamumuno ng Amerika sa pamagitan ng kasunduan sa Paris. Ito yung tinatawag na Treaty of Paris noong December 10, 1898. Simula nung pananakop, matapos itaboy ang mga Espanyol, hindi kilala ang mga Amerikano ang kalayaan ng Pilipinas. At nagresulta daw ito ng digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899 to 1902, kung saan lumaban ang mga Pilipino para sa tunay na kasarinlan. At nagkaroon din ng mahalagang pagbabago sa pamumuno ng Amerika. Ang pamahalaan at politika, pinalitan daw ng military government ng civil government noong 1901. Then itinatag daw ang Philippine Commission at kalaunan naging Philippine Assembly. Noong 1935 naman, nagsimula daw ang pamahalaang Commonwealth bilang paghahanda sa kasarinlan. Then ganun din sa edukasyon, ipinatupad daw ang libreng edukasyon para sa lahat.
At nung dumating daw ang mga Thomasites o yung Amerikanong guro upang magturo. Ginamit daw ang wikang Ingles bilang medium ng pagtuturo. Siyempre, meron din tayo sa wika. Unang-una na dyan yung Ingles, ang ginamit sa pamahalaan, paaralan at media. Unti-unti din daw na impluwensyahan ng panitikan sa pamagitan ng Ingles. Ganon din daw sa kalusugan at infrastruktura, kung saan nagpatayo ng mga kalsada, tulay, ospital at paaralan. Naglunsod din daw ng kampanya laban sa mga sakit tulad ng kolera at malaria. Nagkaroon din daw ng panitikan sa panahon ng Amerikano. Meron daw dalawang panahon. Una na daw dyan ang maagang panahon noong 1990s and to 1920. Kung saan daw nakatuon daw ang pagkatuto ng Ingles. Mga simpleng sanaysay, tula at kwento sa Ingles. Then yung pangalawa naman, panahon ng maunlad. So ito, yung time na to is 1920 to 1941. Dito na rin daw umusbong ang mga Pilipinong manunulat sa Ingles. Mga kilalang manunulat. Unang-una na dyan si Carlos P. Romulo, Zoilo Galang, Jose Garcia Villa, kung saan tinaguri ang Dubeg Leon. So, ang panahon daw ng Amerikano ay nagdulot ng malaking pagbabago sa edukasyon, wika at pamahalaan. Ganon din, sa halip na daw na ganap na ang kalayaan, inilaan daw ng Amerika ang sariling bilang sa pagsanay ng demokrasya. Sa kabila din daw ng kolonisasyon, ito rin daw ang panahon ng pag-usbong ng panitikang Pilipino sa wikang Ingles at paghahanda sa kalayaan ng Pilipinas. So, yun yung American regime. Jose Garcia Villa, poet-writer who became famous for his free verse. Then, si Jose Garcia ay isang Pilipinong manunulat na nagdala ng panitikang Pilipino sa Ingles sa pandaigdigang anyo. Kilala siya sa kanyang makabagong anyo ng tula at eksperimento sa wika at itinanghal bilang pambansang alagad ng sining sa panitikan. Sa kanyang pagsulat daw ay pinatunayan niya ang isang Pilipino ay maaaring maging global literary icon. At nagkaroon din siya ng mga katangian ng kanyang panitikan. Una na dyan yung makabago o modernist. Gumamit daw siya ng isang kakaibang estilo, malalim na simbolismo at teknikal na paraan ng pagsusulat. Then meron ding comma poems. Kilala naman daw siya sa paggamit ng kuwit sa bawat salita ng kanyang mga tula upang bigyang diin ang ritmo at emosyon. Halimbawa, the sky is blue. Bawat words meron siyang kuwit. And my heart is two. Dun sa and my heart meron ding nakapaloob na kuwit. Then bandang dun sa dulo, sa may two, meron nakalagay na tuldok. So, we have a reverse poem. May mga tula daw siyang mas nauunawaan kapag binabasa mula sa huli patungo sa simula. Siyempre, nakatanggap din siya ng mga parangal at karangalan. Una na dito yung National Artist for Literature, 1973. Nakilala at iginagalang hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa Estados Unidos. Initala sa mga kilalang publikasyon gaya ng Poetry Magazine at The New Yorker. Tapos, nagkaroon din siya ng sikat na gawa. Una na dyan. So, ang kanyang sikat na gawa, unang-una na dyan yung Footnote to Youth. In 1933, ito daw ay koleksyon ng mga kwento. How Come I'm Here in 1942, koleksyon ng tula. Volume 2, 1949, karugtong daw ng kayang mga tula. Then, The Anchor Angel, tula at sanaysay. Characteristic of literature during this period. First, the language used in writing.
Spanish and Tagalog, and the dialects of the different regions. Then second, the writer in English imitated the themes and methods of the Americans. Next, number 5, Japanese period in 1941 to 1945. Philippine literature was interrupted and its developed Philippine literature came to haiku. The Japanese like made up of 17 syllables and divided into 3 lines. Tanaga, like haiku but it had measure and rhyme. Karaniwang anyo, usual form. So, the Japanese period in 1941 to 1945 was a dark time marked by a censorship, war, and hardship. Literature was limited and controlled, but it also became a tool for expressing hope and nationalism. Filipino replaced English in writing, and traditional poetic forms like tanaga and haiku flourished. Then, despite the operation, Filipino writers found the ways to keep the spirit of resistance alive through their works. Sa panahon daw ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas, nagkaroon daw ng ikalawang digmaang pandaigdig, saan matapos nilang talunin ang mga Amerikano at Pilipino. Sa kasaysayan, Disyembre 8, 1941, sinimulan ng mga Hapon ang pambobomba sa Pilipinas. Ganoon din, noong 1942, tuluyan na tayong nasakop ng Hapon, lalo na ang ating bansa, at itinatag daw ang military government at ang Philippine Executive Commission. So, si Jose P. Laurel daw ang tinagawang Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas noong 1943 sa ilalim ng pamahala ng Hapon. Yung pamumuhay sa pamumuhay daw sa ilalim ng mga Hapon, naging mahigpit daw ang sensura sa media, edukasyon at panitikan. Ganun din, pinasikat ang paggamit ng wikang Nihongo or yung tinatawag nating Hapon. Naranasan ng mga Pilipino daw ang karahasan, gutom, takot at pagpahirap, kung saan umunlad din ang mga kilusang gerilya na lihim na lumalaban sa mga Hapon. Sa panitikan ng panahon ng Hapon, ipinagbabawal daw ang paggamit ng English or Ingles. Tagalog daw ang ginagamit sa pagsulat at pagtuturo. Nalimitahan din ang mga babasahin at sinusuri ng mga Hapon bago ilathala. Sa katangian ng panitikan, simple at malinaw ang pagkabuo, nakatuon sa nasyonalismo, moralidad at pag-ibig sa bayan. Nagbigay din ng kalagayan ng mamayan sa ilalim ng pananakop. At nagkaroon din daw tayo ng mga uri ng panitikan. Una nga dyan yung tanaga, kung saan daw ito ay maikling tulang, may 4 na taludtod. Ganon din sa haiku, tula na binuo ng 17 na pantig o tinatawag natin 575. At nagkaroon din tayo ng maikling kwento tungkol naman sa karanasan at digmaan ng kabayanihan. At lalo na yung dula, kung saan itinatanghal sa mga paaralan o komunidad, kadalasan makabayan ang tema. At nagkaroon din tayo ng mga kilalang manunulat at that time. Una na dyan si Lope K. Santos, Liwayway Arceto, sa maikling kwento, Clodoalda Del Mundo, Francisco Rodrigo, and Narciso Reyes. Ang panahon ng Hapon daw ay isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bagaman limitado ang kalayaan sa pagpahayag, naging daan daw ito sa panitikan upang ipahayag ang pagtutol, pag-asa at pagmamahal sa bayan. Sa panahong ito, muling naipakita ang kahalagaan ng wikang Tagalog at ng kulturang Pilipino sa gitna ng pananakop. Number 6, Philippine literature in English 1941 to 1972. Because of this prohibition imposed by the Japanese in writing and publishing of work, English has become a dark period for literary era. So, sa panitikan sa English sa Pilipinas, 1941 to 1972, ang panitikang Pilipino sa English mula 1941 hanggang 1972 ay dumaan sa 3 mahalagang yugto. Panahon ng Hapon, digmaan, 1941 to 1945,
Pagbangon pagkatapos ng digmaan 1946 to 1960, bago ang batas militar 1960s to 1972. Ang panahon daw ng Hapon o digmaan noong taong 1941 hanggang 1945, pinagbawal nga daw ang wikang Ingles ng mga Hapon, lumaganap sa pagsulat at Tagalog at ibang katutubong wika. Bihira din daw ang panitikan na naisulat sa Ingles sa panahong ito. Sa pagbangon sa pagtatapos ng digmaan 1946 to 1960, bumalik daw sa pagsusulat sa Ingles matapos ang digmaan at muling pagbalik ng mga Amerikano, kung saan nagpatuloy ang mga publikasyon sa English tulad ng magazine at pahayagan. Umusbong din ang mga manunulat sa Ingles na kilala rin sa ibang bansa. Naging tampok daw na manunulat, una na dyan si Nick Joaquin, kilala daw Woman Who Had Two Nobels, Carlos P. Romulo, diplomat at manunulat na manalo ng Pulitzer Prize. Edith Tiempo, unang babaeng pambansang alagad ng sining sa panitikan. At naging tema daw ng mga akda nila, buhay pagkatapos ng digmaan, paghahanap ng pambansang pagkakakilanlan, karanasang Pilipino sa gitnang moderno ng mundo. Bago daw ang batas militar 1960 to 1972, lumawak daw ang saklaw ng tema, politika, lipunan, kahirapan at protesta. Ang mga manunulat daw ay naging mas aktibo sa pagtalakay sa sinaunang panlipunan. Naging mas mapangahas at mapanuri ang estilo sa pagsulat. Sa taon na ito, ang panitikan Pilipino sa English ay bumangon mula sa katahimikan ng panahon ng Hapon tungo sa pagyabong nito matapos ang digmaan. Ginamit ito ng mga manunulat upang ipahayag ang karanasan ng Pilipino, hamunin ang mga isyong panlipunan at tukuyin sa sariling pagkatao bilang isang bansa. So, period of activism 1970 to 1972. According to Ponciano Pineda, youth activism during this era was due to domestic and worldwide causes. Because of the ills of the society, the youth moved to seek reform. So, ang panahon daw ng aktivismo noong taong 1970 to 1972 ay bahagi daw ng kasaysayan ng Pilipinas, kung saan sumiklab ang mga kilos protesta ng mga estudyante, manggagawa at iba pang sektor ng lipunan. Ito daw ay panahon ng matinding pagtuligsa sa gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos bago ang deklarasyon ng martial law noong 1972. Nagkaroon din ng mga pangunahing pangyayari kung saan ang tinatawag na First Quarter Storm 1970, malawakang demonstrasyon ng mga estudyante laban sa katiwalian, kahirapan at pasismo, kung saan daw ay madalas naging marahas ang mga rally. Diliman Commune 1971, ang pag-aalsa ng mga estudyante ng UP Diliman laban sa presensya ng militar sa campus. At meron din tayong Plaza Miranda bombing in 1971, kung saan ang pagsabog ng isang political rally ng Liberal Party. Ginamit ni Marcos bilang dahilan upang suspindihin ang writ of habeas corpus. Sa panahon daw ng panitikan, ang katangian daw ng panitikan ay naging mapanghas, radikal at puno ng damdaming makabayan. Gumamit ng panitikan bilang sandata ng protesta, nagsulat ng mga tula, sanaysay, awit at tula, kung saan na tumaligsa sa mga isyu tulad ng kahirapan, katiwalian, pandarambong, pang-aapi ng Estado. At nagkaroon din ng anyo ang panitikan tulad ng tula ng protesta, makabayan at mapanlaban. Dula ang pantreatro sa mga paaralan at sa kalsada, sanaysay at folyeto na isinulat ng mga aktivista. Awit ng pagkakibaka o pakikibaka, halimbawa ang bayan ko. Nagkaroon din ng kilusang panlipunan at mga manunulat. Una na dyan yung Kabataang Makabayan, grupong aktivista, Amado B. Hernandez, tula ng manggagawa. Jose Maria Sison, kilusang ideolohikal. Luwalhati Bautista, kalaunan sumulat ng mga nobelang politiko. Ang panahon daw ng
aktivismo ay isa sa makasaysayang yugto kung kailan ginamit ng kabataan at intelekwal na panitikan bilang sandata ng pagbabago. Sa pamamagitan ng mga tulang protesta, sanaysay at tula, inilahad nila ang tunay na kalagayan ng lipunan at naging daan ito upang gisingin ang kamalayan ng mga mamayan. Ang literary revolution daw, ito ay tumutukoy sa makasining at makabayang kilusan ng panitikan noong panahon ng aktivismo, lalo na mula 1970 hanggang bagong ang batas militar noong 1972. Ito daw ang yugto kung kailan naging radikal at revolusyonaryo ang panitikan sa Pilipinas. Lumayo din daw ito sa formal na tradisyon na anyo at naging instrumento ng protesta, pakikibaka at pagbubunyag ng katotohanan sa lipunan. At nagkaroon din ng mga tangian ng literary revolution. Una na dyan ang militanteng pananaw, kung saan daw ang panitikan ay ginagamit upang tuliksain ang pamahalaan, katiwalian, karahasan. Gayon din ang makabayan at makamasa, isinulat sa wikang Pilipino o lokal na wika upang madaling maunawaan ng karaniwang mamamayan. Sumunod ang paglayo sa estetikong Ingles o kanluraning forma. Hindi daw ito nakatuon sa forma at ganda ng panitikan, kundi sa nilalaman at mensaheng makabuluhan. Lantaran din at matapang, hindi natatakot na magsiwalat ng pag-abuso sa kapangyarihan. At nagkaroon din ng anyong panitikan, tulang protesta, awit ng pakikibaka, polyeto at sanaysay at dulang lansangan o tinatawag nating street theater. Literature of the masses na isulat para sa edukasyon ng masa, hindi lang para sa elitista. Ganon din, nagkaroon din ng mga kilusang may ambag sa literary revolution, yung tinatawag na GAT, guhit ng aktivistang tinta, pilak, Pilipinas para sa panitikang aktivista, panulat para sa kaunlaran ng sambayanan, Kabataang Makabayan o tinatawag na KM. Una na din daw dyan ang kilala nating manunulat na si Jose Maria Sison, kung saan tumulong sa pagbuo ng revolusyonaryong ideolohiya. Ganon din si Amado B. Hernandez, tula ng manggagawa at makabayan. Luwalhati Bautista, sumulat ng mga nobelang sosyal o pulit. So, period of the New Society, 1972 to 1980, we have metaphors, are form of figurative language, which refers to word and use a symbol of something else, show or suggest that they are similar, expression that means something different from their literal definition. So, period of the New Society, ang panahon ng bagong lipunan, ay nagsimula matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar noong Setyembre 21, 1972, kung saan ipinangako niya na magtatatag ng isang bagong lipunan, isang disiplinado, maunlad at makapilipinong bansa. Ngunit sa kabila ng layuning ito, ang panahon daw ay kilala rin sa sensura, kung saan nakapaloob ang takot at panunupin sa mga karapatang pantao, kabilang na ang malayang pamamahayag sa panitikan. So, nagkaroon din ng mga katangian ng panahon ng bagong lipunan. Una na dyan yung mahigpit na sensura, kung saan daw mas babasahin, pahayagan at panitikan, paghihigpit sa media at mga manunulat, maraming aktivista daw at kritiko ang hinuli. Ginamit din daw ang panitikan para isulong ang mga adhikain ng gobyerno, saan ang paglikha ng mga akdang nagpupuri sa disiplina, kaayusan at makabayanihang damdamin. Sa panahon daw ng bagong lipunan, may tinatawag tayong censor but creative, bagamat mahigpit ang kontrol ng pamahalaan, na nagpatuloy pa rin ang panitikan, kadalasan ang anyong simboliko, palihim o sakrikal, kung saan meron daw dalawang uri ang panitikan, ang pro-government literature,
Tumatangkilik daw at sumusuporta sa ideolohiya ng bagong lipunan kung saan ang akda tungkol sa kaayusan at disiplina, kaunlaran at nasyonalismo. Ang panitikang protesta naman, ito daw yung palihim na inilathala o isinisingit sa teatro at tula, kung saan critical din daw ang rehimen ni Marcos. Gumamit ng simbolismo, alegorya at parabola upang makaiwas sa sensura at ipinakita ang kalagayan ng masa, kahirapan at panunupi. Sa panahon daw na ito, nagkaroon tayo ng manunulat at gawain sa panahon, katulad ni Luwalhati Bautista, dekada 70 bagaman inilathala noong 1983 tumatalakay sa panahon ng martial law. Rogelio Mangahas, Rene Villanueva, mga makaatang aktivista, mga dula sa UP at PETA o Philippine Education Theater Association, ginagamit ang teatro bilang anyo ng protesta. Ang period of the New Society daw ay isang yugto na mahigpit na kontrol sa panitikan. Ngunit naging panahon din ito ng mas malikhain at mapanuring pagsusulat. Sa kabila ng banta, ng sensura at pagkakulong, ang mga manunulat ay patuloy na gumagamit ng sining bilang sandata. At palihim din daw, inilathala, itinanghal o sinulat sa ilalim ng reforma ng bagong lipunan. Ang panitikan daw ay naging larangan ng tahimik, ngunit naging matatag larangan ng tahimik, ngunit matatag na pakikibaka. So for your assessment or pre-assessment instruction, write a short essay with 1 to 3 paragraphs about the literature. And then you may choose one of the following topics. What is the literature and why is it important? What have you learned from reading literature? Who is your favorite literary character or a story and why? So, dyan sa number 2, mamimili lang po kayo dyan sa tatlo kung alin po yung gagamitin yung title. Then, number 3, your essay should be include an introduction. So, first, yung title, introduction nyo doon sa title na yon. Then, yung body, yung nilalaman or ideas or personal experience. Then, yung sa conclusion, what lesson or value did you gain? Ano ba yung natutunan mo sa literature or sa lesson na binasa mo regarding sa literature? So, hindi lang naman sa ngayon kaya nagkaroon siguro ng subject for literature kung saan ito ay naaral. Meron din tayong ibang learnings about literature. So, number 4, write clearly and incomplete the sentence. Then number 5, use your own words and be honest in your answer. So, we start to rubrics, the criteria. We have content, organization and grammar, and spelling, creativity and efforts. Then sa points niya, we have excellent 5 points, good 4 points, fair 3 points, and needs to improve 1 or 2 points. So, diyan makikita nyo din may mga iba't ibang kailangan sundin sa paggawa ng essay. Diyan din kami babase kung yung ginawa nyo bang essay ay talagang inaral or may ideas kayo doon. Then next, meron din tayong reminders sa paggawa nito. Una, minimum of 1 paragraphs and maximum of 3 paragraphs. So, magkaiba po si minimum and maximum. Then, you may write English or Tagalog. You may decorate your paper or add drawing. Much better. Additional points yon if mag-draw kayo or mag-decorate. Write your essay on a clean sheet of paper. So, yun nga, ay di-discuss natin sa ating instruction later. So, here's your activity submission instruction. Number 1, do your activity on paper or Microsoft Word, Google Docs, if ano yung gusto nyo dyan. Then,
Syempre, need natin include yung full name, grade and section, date, title of the activity. Record to ha, para ma-detect namin kung kaninong activity to, yung gagawin nyo. Then, number 3, save your file as like this. Your name, then activity title and date. Sample yung Juan de la Cruz, activity number 1. On dyan, ilalagay nyo pre-assessment. Tapos yung date, example yung July. Then PDF file. Then submit by messenger. Then email. Siguro I give you my email account. Then pwede nyo ako i-message through messenger personally. Then please, double check your file before you're submitting, okay?